Magiging goodbye Lexi na ba tayo agad if dadating tong motorsiklong ito dito sa Pilipinas? So kamakailan nga lang mga bossing linabas ni Suzuki ang Suzuki Bergman 125 na bagong version sa Suzuki India. To tell you honestly mga bossing, meron na rin tayong linabas na bagong Suzuki Bergman but ang release nila ngayon is the 150cc displacement kind of Suzuki Bergman which is called the Suzuki Bergman 15. Maganda kaya itong motorsiklong ito galing kay Suzuki Columbia or baka hype lang? Tara, pag-usapan natin yan. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang kanyang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve, and our final thoughts about this motorcycle, whether this motorcycle ba is a good option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero to tell you honestly mga bossing the Suzuki Bergman 15 is wala pang pricing dito sa Pilipinas, so wag muna kayong ma-excite. Now, if ang colorways yung pag-uusapan mga bossing, merong 3 colorways na nirelease si Suzuki Columbia sa Suzuki Bergman 15 nila, which is meron tayong white, black, tsaka silver. Ako mga bossing honestly, medyo attracted ako dito sa silver. However, you'll never go wrong with these colors naman talaga. Ako medyo more on the silver lang kasi ako. Kasi silver din yung Suzuki Gixxer ko. Pero kayo ba, pakilagay nga dyan sa comment section. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanyang specs and key features. Makikita natin dito na merong 149cc displacement na naka-liquid cooled si Suzuki Bergman 15 with the power of 14.2 horsepower at 8,500 RPM and a camshaft of single overhead cam. Wala pa tayong number of valves dito, mapa 2 valves man or 4 valves as of the moment. With the torque of 14.2 Nm at 6,500 RPM and bore stroke naman natin dito is 57.3 by 57.9. Tapos yung fuel capacity niya naman is merong 8.0 liters, so napakaganda. Tapos meron pang wet weight of 145 kilograms. Wala pa nga rin pala tayong numbers dito about the compression ratio for the Suzuki Bergman 15. So, abang-abang lang tayo in the next few days or in the next few content if malalagyan na natin yan ng mga information. Now, ang magugustuhan mo rin dito kasi naka-fuel injected na tayo dito, may auto start stop system and silent starter. So, mas maganda yung kanyang ignition dito. With a fuel efficiency of 42 kilometers per liter na estimation, naka-CVT auto tayo dito, naka-dual channel ABS and TFT display yung kanyang instrument panel with a new headlight and rear light na mas pag-uusapan natin maya-maya. I can really say, maganda talaga tong motorsiklong ito. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang kanyang dimensions. Makikita natin dito that meron itong 760mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1,315mm na wheelbase. With the front tires of 110 by 80 by 14 and rear tires naman na 130 by 70 by 14. Maganda talaga yung numbers dito ni Suzuki Bergman 15. Lumalaban talaga siya if dadating man ito dito sa Pilipinas. Ngayon naman, if pag-uusapan naman natin ang kanyang key features, makikita natin dito na bagong-bago yung kanyang headlight at saka rear light. Maraming nanibago dito sa itong ganitong design sa kay Suzuki Bergman 15. But for me, I think if technology yung pag-uusapan and yung mga design, yung mga ganon, everyone is really open to make their own kind of design. But for me mga bossing, gustong-gusto ko yung kanyang rear light dito. Napaka-sophisticated talaga siya tignan. Next naman dyan is ang kanyang TFT display or kanyang instrument panel kasi maganda yung technology na yan. Hindi siya naka-LCD digital, kundi naka-TFT na. So if ever masinagan ka man ng araw, if nagra-ride ka, kitang-kita mo pa rin yung mga information ng iyong motorsiklo, mapa-odo, yung speedo, or kahit ano pa man. And with the technology din naman, meron din tayo dito ang TCS tsaka ABS, traction control system at saka anti-braking lock system. So napakaganda ng kanyang security na may bibigay sa atin habang nagra-ride tayo dito. At saka yung charging port niya mga bossing is napakaganda kasi hindi ka lang makaka-charge, napaka-modern pa kasi naka USB-C port na tayo dito with the keyless system or smart key entry dito for your motorcycle if ito man yung kino-consider mo, with an accessible fuel tank na nasa harap mo na tulad ng Yamaha NMAX, Aerox, saka mga ADV para hindi mo na need bumaba para magpagas. Now, if ang underseat compartment naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito sa picture na kasya na yung isang full face na helmet dito, tapos meron ka pang pwedeng mapaglagyan sa bag mo o yung mga maliliit na bag
na pwede mo rin isama just in case gagamitin mo rin ito for your daily. So napakaganda yan. Wala pa tayong numbers about the luggage capacity mga bossing, baka i-update natin yan in the next few videos. Ang nakaganda din dito mga bossing, yung kanyang suspension dito is naka dual rear shocks na tayo dito. So meron pa tayong debaso na kasama dito when it comes to suspension. So parang technology wise, hindi talaga nagpapahuli dito si Suzuki Bergman 150 version. And last but not the least mga bossing, meron na rin itong start-stop system or SSS na makakatulong if ever we're on a high traffic, naka full stop tayo, the engine will automatically shut down para naman makasave tayo sa kaniyang fuel efficiency. So nagaganda na ba kayo sa mga key features nito? Kasi pag-usapan muna natin ngayon ang kaniyang 3 things that I like and 1 good thing to improve about this motorcycle if ever meron man. First na magugustuhan mo talaga dito is that it is a new motorcycle. Alam naman natin, bagong gawa, bagong interes. Maraming magkakagusto and maraming medyo madi-disappoint. Hindi naman talaga natin mapiplease lahat. But for me, the fact that you're creating new motorcycles and new technologies, malaking leap na yon para kay Suzuki when it comes to motorcycles. Especially ngayon pa lang nila pinasok yung 150cc segment kind of scooters na pwedeng ipangtapat kanila Yamaha Aerox, NMAX, ADV at marami pang iba. Next naman natin na nagustuhan dito mga boss is that it has a very big fuel tank capacity. Napakalaki ng in-improve niya from 125cc. Ngayon na meron na siyang 150cc na kapatid. Meron tayong 8.0 liters dito na fuel tank capacity with 42 kilometers per liter na fuel efficiency. We can really say naman talaga na malayo-layo pa rin naman yung mararatnan mo if you're gonna consider this motorcycle. And lastly mga bossing, isa sa mga nagustuhan ko talaga dito mga bossing, especially me na merong Suzuki Gixxer, naka-manual motorcycle, napakalaking tulong talaga ng mga underseat compartment storage na pwede mapaglagyan ng helmet mo, yung mga kakaunting bag mo, yung mga ganon. Dagdag convenience talaga yan para sa mga motorcycle riders natin. Whenever they're gonna use this for daily, they're gonna use this for work, yan, mas malilesen yung pag-isip mo na baka kailangan ko pa maglagay ng top box or ganito ganyan para makapagdagdag lang ng convenience. So for now, I think napakaganda talaga ng mga naibibigay dito ni Suzuki Bergman. However, meron tayong one good thing to improve lang talaga dito, in which makikita naman natin for the whole video, for the whole research, wala tayong nakita dito ang hazard switch. So sayang talaga if hindi nila ito nalagay. However, if kung meron man, napakaganda talaga niyan. Other than that, I think napakaganda ng motorsiklong itong ipinamalas ni Suzuki, especially ngayong 2026. Ngayon naman mga bossing, yung final thoughts natin about this motorcycle, whether this motorcycle ba is a great option or a must-buy motorcycle kind of decision. For me mga bossing, I think isa talaga to sa makapagdagdag sakit ulo kasi idadagdag na natin din ito sa mga consideration when it comes to upgrade, when it comes to new beginner motorcycle riders, and especially para sa mga taong nag-aabang ng mga bagong motor na pwede nilang gamitin pang araw-araw and pang work. For me mga bossing, this motorcycle is a great option, especially ngayon na hindi pa na-release ang kanyang pricing dito sa Pilipinas. And if ever merong mang pricing na sa Colombia, hindi naman natin ma-expect na magkakapare-pareha lang sila ng pricing dito sa Pinas. So, if dadating man ito dito, I think mapapalaban talaga ang mga scooters na ganito ang klaseng mga build tulad ni NMAX, Aerox, ADV, CF Moto, ni Zontes 150X na isa talaga sa mga pinaka-kino-consider ko. I think the Suzuki Bergman 15 will really be a great competitor dito sa Pilipinas and hopefully dadating yan dito sa Pinas. Pero kayo ba, ano sa tingin nyo ang tingin mo dito sa motorsiklong ito? Maganda ba to? Worth it ba to? Or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.